Sa social media, marami na ang nagdedeklara ng winner. Ang kwento ngayon, umano'y dinurog, binura, at pinahiya raw ni Attorney Sison, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, ang prosecution panel na pinagmumunuan ni Congresswoman Jervy Luistro. Kung babasahin mo ang mga posts, parang tapos na ang impeachment. Parang may nanalo na. Parang may umuwi ng may hawak na tropeyo. Pero may problema. Wala pa kasing laban. Ang nangyari ay pre-trial conference. At sa batas, hindi ka nanalo ng kaso sa pre-trial. Hindi ka rin natatalo rito. Ang pre-trial ay hindi hearing on the merits. Hindi ito ang yugto kung saan sinusukat ang bigat ng ebidensya. Hindi ito ang yugto kung saan tinitimbang ang kredibilidad ng mga testigo. Hindi ito ang yugto kung saan nagpapasya ang impeachment court kung may pananagutan o wala ang respondent. Sa madaling salita, hindi pa ito ang gyera. Inaayos pa lamang ang magiging gyera. Dito, pumapasok ang tinatawag na pre-marking of evidence. Kapag may daan-daang dokumento ang prosecution at daan-daang din dokumento ang defense, kailangan malaman ng lahat kung alin ang Exhibit A, Exhibit B, Exhibit C, at iba pa. Organization lamang yan. Hindi admission of evidence. Hindi dahil namarkahan ang isang dokumento bilang Exhibit A, ay otomatiko na itong ebidensya. Sa actual trial pa rin, pagdedesisyonan kung admissible, relevant material at may probative value ba ito. May isa pang usapin. Narinig ko ang ilan na nagsasabing kapag hindi na isama ang witness sa pre-trial, tapos na. Hindi pwedeng tumistigo. Hindi rin po yan ganap na tama. Totoo, discouraged ang surprise witnesses. The rules favor disclosure and fairness. Pero impeachment is not an ordinary civil action. Isa itong constitutional proceeding na may napakalaking public interest component. Kung sa kalagitnaan ng paglilitis ay may whistleblower na lumutang, may insider na magsalita, may dokumentong ngayon lamang natuklasan o may bagong pangyayaring direktang may kinalaman sa kaso, maaaring payagan ng impeachment court ang presentasyon nito. Subject, of course, sa due process at karapatan ng kabilang panig na makasagot. Kaya huwag muna tayong magdeklara ng knockout. Wala pang witness na na-cross-examine. Wala pang evidentiary rulings. Wala pang findings of fact. Wala pang judgment. Wala pang boto. Sa ngayon, ang nangyayari pa lamang ay inaayos ang chessboard. At sa impeachment gaya sa korte, hindi ang pinakamalakas magsalita sa pre-trial ang nanalo. Hindi rin ang pinakamalakas pumalakpak sa social media. Ang nananalo ay iyong ebidensyang tumatagal hanggang sa huling boto. Kaya sa mga nagdedeklara na nag-knockout, kalma lang, wala pang round 1. Another day, another regal POV.